10,000 buwan-buwan, lahat ng basic needs na kukuha mo, food, clothing, and shelter. Pag ikaw nagtatrabaho at kumikita na ng 10,000 piso buwan-buwan, of course, it follows, nakabudget lang ang pagkain mo, nakabudget lang pati damit mo, nakabudget lang pati tinitirahan mo. Tama, mali? Naalala ko nung ako po apprentice pa lamang, ang nagbabaon lang ako ng pagkain sa office, kinakain ko yan sa pantry pag lunch. Nagpapaluto po ako, longganisa, tas kanin, binabaon kayo sa pantry ko kinakain. I cannot afford to buy it sa McDonald's. I cannot afford to eat in a restaurant. Kasi nga budgeted eh. Nakukuha niyo? Yes. Siyempre, bumibili ka ng damit, mga UK lang. Nakukuha niyo ba? Pero kapag ikaw, tumaas ang kita mo, di ba it follows pag tumaas ang kita, ang gastos din tumataas? Kasi tumataas ang standard of living. Tumataas ang cost of living mo. Kung dati-rate, you cannot afford to eat in a restaurant, since kumikita ka na ng 40,000, nag-resto ka na. Kumakain ka na, umiinom ka na ng kape sa Starbucks. Nakakabili ka na ng mga polo shirt na may markang buhaya. Nagle-level up eh. Tama, mali? Tama? Pero at the end of the day, parehas kayong walang naipon at naipundar. Hindi ba? Ano ang difference? Naging class ka lang. Naging social lang. Pero bottom line, ano ang naipundar nyo? Ano ang naipon? Wala pa rin eh. Nandiyan pa ba? Yes! Kaya alam mo ba, sabi ko nga, doon mo marirealize yung difference ng small money and big money. Kailangan makita mo ano malaking pera at maliit na pera. If you're an employee, whether you like it or not, small money. Maliit na pera. You have big dreams, right? Yes. Guys, are you there? Yes. Di ba may mataas kang pangarap? Yes. Anong pangarap mo? Magkakotse, magkabahay, to travel the world, magka-savings, mapag-aral sa magandang eskwelahan ng mga anak ko. Those are big dreams. And guys, you have to understand, for you to get your big dreams, it follows, kailangan proportionate siya doon sa income mo. It has to be proportional to your income. Kung malaki ang pangarap mo, dapat meron kang malaking source of income. Kasi kung malaki ang pangarap mo, at 10,000 a month o 20,000 a month na ang kinikita mo, hindi pangarap ang tawag dyan. Ilusyon. Tama eh. Kaya doon ka na ngayon nagsisimulang maging bitter. Diba? Mga bitterness. Ano yun? Example. You know, I'll share you a story. It's a story about a beautiful woman and she's very young, 18 years old. Maganda, matangkad, mayaman, matalino, sexy, responsable, ideal woman. Sabi ng babae ito, pag ako nagka-boyfriend, gusto ko gwapo, matangkad, mayaman, matalino, responsable. Dapat ideal man din. 25 anyos na hindi pa nagka-boyfriend. Sabi niya, pwede sa akong mayaman, matalino, responsable, kahit naghuwag ng gwapo tsaka matangkad. Ang good news, nasa 50 anyos na itong babae ito, hindi pa nagka-boyfriend. Alam mo, sabi niya, pwede na sa akin, basta lalaki. O, i-relate ko to ha. Hindi ba na tayo mga grade school, high school, nag-aaral pa lang tayo, napaka-idealistic mo. Pag ako nakagraduate, nagtrabaho na sa isang magandang kumpanya, sumusweldo na, naku, Nay, huwag ka mag-alala. Ipaparenovate ko itong bahay natin, lagyan ko pa yun ng swimming pool. Ay, Nay, ako pag ako nakagraduate, nagtatrabaho na sa isang magandang kumpanya, sumusweldo na, pumunta tayo sa ibang bansa, magta-travel tayo. Bibili ako ng brand new na yung favorite ko na sa second dream car ko, Mercedes-Benz. Pero nung ikaw nakagraduate na, nagtatrabaho sa kumpanya at sumusweldo na, nang wala pang 20 mil sa isang buwan, o ano sabihin mo sa nanay mo? Nay, hindi natin kailangan ng malaki at magandang bahay para maging maligaya. Hindi ba sapat na tayo kumpleto at nagmamahalan? Tama? Naku, kapag ikaw ay yumaman, problema pa yan. Sounds family? Sounds family? Diba yan yung mga bitterness, diba? Yung ang kinain sa umaga, ampalaya, nag-dessert ng ampalaya cake, uminom ng ampalaya juice. Bakit? Di ba sasabihin ako, money is evil. Diba? Ano yung money is evil? Nagsasabi lang yung walang money. Money is not evil because money itself is neutral. The love for money, yun po ang masama. Minsan nga, mas mahirap pag wala kang money. Ako, nakita ko sa parents ko, nag-away po dahil sa pera. Pero
Okay po sila. Okay po sila. Pero you know, minsan sa stress talaga. Nakukulit, nangyayari yung tama mali. Sabi nga, when poverty knocks in the door, love flies out of the window. Tama mali? Sa ngayon, walang boyfriend pa lang kayo, batuhan kayo ng batuhan ng halik. Eh, pag wala na kayo makain, ay, naku, plato na ang binabato. Yan. Tama mali? So, these days, wala tayong choice kundi maging practical. It's not because nasa royal tayo, mukhang pera. No! Mukha lang tayong pangarap. Hindi ko sinasabi na ang pera po ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero naniniwala po ako, kailangan natin ng pera para mapaligaya natin yung mga pinakamahalagang tao sa buhay natin. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, ito ang pagmamahal ko, pabayad ko sa tuition fee mo. Nay, ito nga pala yung aking sipag at galing, pambili niyo po ng gamot. Siyempre, there's a price you have to pay. Kailangan mo pa rin ang pera. We have to have a good source of income for us to enjoy life. Kasi magiging masaya ka pag ang pamilya mo at mahal mo sa buhay masaya, hindi ba? Example, sasabihin mo, ay grabe, halika, syempre family day, Sunday. Halika, pumunta tayo ng mall. Syempre, gusto mo punta ng mall. Sama mo buong pamilya. Pagpunta nyo doon, bago ka pumunta ng mall, kadalasan, ano ang palaging bili ng parents natin? Ano? Ha? Huwag magtuturo. Bakit pare-pares ang magulang natin? Di ba? Bago kayo umalis, sige, halika, punta tayo ng mall. Pero, walang magtuturo. Kasi pag may nagturo, uuwi. Oh, ano pagkakamukha? Although ikaw naka-mindset ka, hindi ka magtuturo kasi baka uuwi. So kayo ngayon, buong family, syempre, mall time, Sunday time, buong pamilya, aba, syempre, you love family. Pagpunta, sakitan ni Bunso. Sabi niya, gusto ko ng Jollibee. Syempre, ikaw naman, anak, di ba, lunchtime, sige, Jollibee tayo. Pagpasok, sabi ng Bunso, gusto ko 2 pieces ng Chicken Joy. Sabi mo, sige, 2 pieces Chicken Joy. Na may sumunod, sabi nung pangalawa, ay, gusto ko rin 2 pieces Chicken Joy. Ano ka ba, 1 piece na lang? 1 piece Chicken Joy? Sabi ng panganay, kaya ko din 2 piece Chicken Joy. Ano ka ba, malaki ka na, umamoy ka na lang. Now, do you call that a good life? Oh, that's what you call a miserable life. Sabi mo, Ross, kasi simpleng tao lang ako, hindi ko naman kailangan na maganyan-ganyan, simpleng buhay lang ang gusto ko. Now guys, let me define to you what simple life is. Simpleng buhay ba ang tawag mo? Pagpasok mo sa mall, wala kang bitbit. Paglabas mo, wala kang parang bitbit. Simpleng buhay ba ang tawag sa pagdating ng tuition fee, pagdating ng bayarin? Hindi mo alam kung saan ka hahanap ng mauutangan para mabayaran mo yung lahat ng mga bills mo. Ang tawag pa rin ba doon simpleng buhay? Simpleng buhay ba ang tawag na may nagkasakit na emergency sa pamilya, sa kamag-anak? Wala ka on the spot, madukot. Ang tawag ba doon simpleng buhay pa rin? Para sa akin, hindi simple ang tawag doon. You call it a mediocre life. Tama mali? And I believe, you know, we don't deserve that kind of life. We deserve a good life. Amen. 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 Oh, walang pa natin po. We deserve a good life because God Himself wants us to be prosperous. Hindi daw kasalanan na mangarap yumaman. Kasi wala nakalagay sa Bible, pag ikaw mayaman, diretso ka sa impyerno. Pag ikaw mahirap, diretso ka sa langit. Because God Himself wants us to be prosperous. He wants us to have an abundant life. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Naniniwala ba kayo doon? Yes! Yes! Diba? Naniniwala ba kayo na anak kayo ng Diyos? Yes! At naniniwala ba kayo ang Diyos mayaman? Yes! Ibig sabihin ko, ang Diyos mayaman, dapat ang anak mayaman. Yes! Tama mali? Tama mali? So kung naniniwala kayo ng anak kayo ng Diyos, mga kaibigan, kung si Papa mayaman, dapat pati ikaw mayaman. Yes! Darating yung panahon na yun. Hindi ako nawalan ng pag-asa, hindi ako nawalan ng pangarap. Basta sabi ko, kailangan ko lang makakuha o makahanap ng isang seryosong pagkakakitaan na pwede kong ibuhos ang sipag ko, ang tiyaga ko, at ang galing ko. I just need a right break for me to make it big. I don't know kung yan po ang naramdaman dito. Kasi kahit anong sipag mo, anong tiyaga mo, kung hindi rin papunta sa pagyaman ang ginagawa mo, hindi ka rin naman yayaman talaga. Do you know Michael Jordan? Yes. Michael Jordan is a very famous basketball player. Mayaman ba siya? Yes. Yes. Bakit ba siya mayaman? Dahil ba masipag siya maglaro?
Matyaga siya mag-training? Aba, hindi rin. Kasi kung si Michael Jordan po ay naglalaro lang po ng basketball sa liga ng barangay nyo, ay kahit anong sipag niya, hindi tingin ko yayaman. Anong kinayaman ni Michael Jordan? He was given the opportunity, the chance, or the break to play at the NBA. Iyon ang payaman sa kanya, yung break, yung pag-asa, yung pagkakataon. Are you there? Yes. Ang kaibigan, para sa akin, ako I so much believe in prayers. I was really praying for that good opportunity to come my way. Dumating lang yung tamang break na yun, I know I can make it big. Kaya dumating yung break na po sa akin, personally. At then ako ng RDP, sabi ko, thank you Lord, for me it was an answered prayer. Sabi ko, this is it, thank you Lord, for me it was an answered prayer. Ito yung opportunity na hinahanap ko. Bakit? Kasi itong Royal, ito yung negosyo na mapunta sa pagyaman. Bakit ko sinabi po yun? Ito ha, pag-usapan natin, wag lang puro-puro. Let us base this on facts. Pag-usapan po natin yung katotohanan. Let's base this in economics. According in macroeconomics, ang sikreto daw po ng pagpapayaman is what you call the law of leverage. O yung tinatawag na batas ng pagpaparami. Batas siya. So it's a fact. Law. Ito ginagawa ng marami pong mga negosyanteng yumaman. Like what Henry C. did, Lucio Tan, at kung sino-sino pa. Go Kong Wei. Si Lucio Tan, ano ba ang negosyo niya? Vacation Brewery, Allen Bank, Fortune Tobacco, PAL. Lucio Tan po has about, let's say, almost 80,000 employees working for him. Pag si Lucio Tan ba nagkasakit, may kita siya. Yes, kasi may 80,000 people siya nagtatrabaho para sa kanya. Nagparami siya ng sarili niya. Guys, do you follow? Yes. Ikaw, empleyado ka ni Lucio Tan. Kahit anong sipag mo, anong tiyaga mo, pag ikaw nag-absent, may kita ka? Wala, kasi no work, no pay. You are being multiplied. And Lucio Tan multiplied himself sa'yo. Ang yumayaman, those people who multiply themselves. Tama din. Kaya nga dumating man yung time, Lucio Tan has you have 24 hours a day. Lucio Tan has 24 hours a day. But he has 80,000 people working for him. Ibig sabihin, hindi na siya 24 hours a day. 24 hours times 80,000. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Kaya tuloy kahit mamatay ka mabuhay, hindi mo talaga siya hahabulin. Nakuha niyo po? Why? Because he was able to leverage himself. Another thing, bakit ang McDonald's yumaman? Kung ang McDonald's pa, dahil ba masarap ang burger? Dahil ba masarap ang spaghetti? Kaya mo gumawa ng mas masarap pa ng burger sa McDo eh. Hindi naman yung pagkain lang ang nagpayaman sa McDonald's. Kasama yun. Pero ang nagpayaman sa McDonald's talaga, yung konsepto niya. Yung konsepto ng pagpaparami. Kung ang McDo po, nasa Amerika lang yan, isa lang ang branch, hindi yan yayaman. Hindi siya magiging $1 billion. Pero ang McDonald's, kaya po yan yumaman, kasi marami siyang branches na tinayo sa kung saan-saang parte ng mundo. Just like what 7-Eleven did, kung ano ginawa ng Jollibee, nagparami. Nandiyan pa ba kayo? Yes! So, ibig sabihin pala, you really cannot depend on your own 2 hands and own 2 feet for you to really make it big. Kailangan maparami mo pala ang sarili mo. Which is, mga kaibigan, ginagawa po natin sa Royal. Di ba sa Royal, magsisimula ka na ikaw lang mag-isa? Tama din? Tapos maghahanap ka ng tao. Alam mo, sa umpisa talagang mahirap. Ano ba ang madali sa umpisa? Ngayon pa lang, I want you to be prepared. Kasi it will not be an overnight success. Money will just pour down from heaven. Para kang nagbubuo ng puzzle, unti-unti mo siyang binubuo. Kaya habang nagsisimula kayo, at this point na mga baguhan po kayo dito, okay po na talagang dapat itutodo nyo. Bakit? Kasi nagsisimula pa lang kayo bumuo ng grupo. Parang si Lucio Tan, si Henry C. Di ba si Henry C dati? Di ba nung ano pa lang siya, about siguro 10 decades ago, di ba meron siya tindahan na parang lahat daw ng mga tindahan na katabi niyan, sarado na, siya bukas na. Sarado pa, siya bukas na agad. Kumbaga masipag talaga, naka-momentum. Nakuha nyo? Kasi sa umpisa mahirap eh. Pero eventually, pag nagiging stable ka na, mas nagiging magaan na yung mga pangyayari. Tama ba eh? Walang pinagkaiba yan sa isang aeroplano nagtitake off. Pag aeroplano po nagtitake off, gumagamit siya ng 4 engines, full speed ahead, hataw to the max. Ngayon, pag nakuha na yung altitude na gusto niya, tinitiklop na yung 2 engines na rin gumagana. Nagme-maintain na lang. Ibig sabihin, at this point,
Baguhan ka, kaka-member mo pa lang, syempre, i-enjoy mo, invite as many people as you can. Paparamihin mo kasi ang sarili mo. Nakukuha po? You focus too much on 80% of your time talaga through sponsoring people. Sponsoring people, invite, bubuin mo yung tao mo. May na-invite kayo, invite mo, mag-invite, magkaka-member, may gumamit ng products, etc. Hanggang sa may-branch out na kung saan-saan lugar. Tama ba rin? Like ako po, I have more than, let's say, 10,000 members under my group. Mga kaibigan, pag ako nagpahinga, hindi lahat ng yan magpapahinga. Tama rin? Ibig sabihin, time will come, you can declare every day a holiday. May panahon para magpahinga. May panahon para magbakasyon. May panahon para maging, mag-relax ka. Kasi, mga kaibigan, it's either you pay now, then play later, then play now, then play later. But either way, you will still pay. Ibig sabihin, at this point, kailangan buuin yung group nyo. Talagang momentuman mo talaga. Huwag kang papayag sa loob ng isang araw, wala kang ginagawa para sa Royal. Para sa akin, kahit na part-time, at least tumawag ka sa phone, nag-follow up ka, nag-prospect ka, nakuha, di ba? Kasi kailangan consistent eh. May nakita ka bang negosyo na bukas lang MWF to make off? Bukas lang MWF, nag-momentum? Hindi. Para mag-momentum yan, dapat araw-araw. Nakuha nyo? Nakuha nyo po? Yes. Kahit konti na, kahit 1 hour a day lang, 30 minutes. Agad hindi ka pumunta ng office, tumawag ka, umattend ka ng seminar. Basta may ginawa ka para sa Royal, sa loob ng isang araw. Naintindihan niyo ba? Yes. Diba, pag consistent ka, hindi kayong tipo sala sa init, sala sa lamig. Hyper ka ngayon, bukas hindi ka na hyper. Hindi mag-momentum yun. Walang pinakaiba yan sa tubig, di ba? Yung tubig, pagpatay sindi, hindi kukulo. Pero pag ang tubig, tuloy-tuloy yan, kahit na mahinang apoy, kukulo at kukulo at kukulo yan. So, kailangan yung consistency. Kasi, pag napalaki mo na yung grupo mo, ang maganda kasi sa Royal, we can leverage ourselves for free. Libre. Di ba si Lucio Tan, si Henry C., kailangan nila gumamit ng pera para masweldohan nila yung mga tao at magtrabaho para sa kanila. Tama mali? Yes. Ikaw, hindi ka naman kailangan kumuha ng tao at ikaw magpapasweldo. Ang gagawin mo, inspire mo sila, gawin yung negosyo. Pag ginawa nila yung negosyo, gagawin din nila yung ginagawa mo hanggang sa dumadami kayo ng dumadami. Eto good news. Pag dumadami kayo ng dumadami, yung nararamdaman mo, na-transfer mo sa kanila, yung vision mo, na ipahiram mo sa kanila, lumaki ang grupo mo, doon, di ba, doon ka po pwedeng kumita. Tama mali? And time will come, pag sobrang laki ng grupo, every time may gumamit, every time may nag-join, etc., doon kumikita ka. Nakukuha niyo po? Yes. Kaya alam niyo, subukan niyo lang, meron kang down na, ito, hot trip lang. Meron kang once na nagkaroon ka ng at least 100 na left mo, 100 sa right, pero 100 accounts sa left, na mga members sa mga tao talaga. Di ba baka naman yung 100 din, ikaw lahat yun. Ay, grabe. Yung pala 200 accounts binili mo. Kunyari talaga nakabuo ka, nagkaroon ka ng 100 sa left, 100 sa right. Tapos trip lang. Patay mo yung cellphone mo, magbakasyon ka, isang linggo, pumunta ka ng Boracay, ng Palawan ka. Tapos pagbalik mo Thursday, buksan mo yung account mo. Sigurado ako, imposible kahit 2 for 1, imposible kahit 2 for o 10,000, wala ka dyan. Tama mali? Tama mali? Kasi sa ayaw at sa ang gagawin mo lang is for you to help your people get what they want. Because once na nakuha nila yung gusto nila, automatic hindi na yung titigil. Pag hindi tumigil yan, pag ang pagyaman mo hindi na rin titigil, ganun kasimple. Sabi namin, if your heart is to help your people, then money will just follow. Nakikita niyo po, malaking kinikita namin ngayon. Hindi ibig sabihin kami lang kumikita. The reason kaya kumikita kami ng malaki, kasi sa ilalim namin maraming taong kumita. Kapag ang taong to kumikita, mga kaibigan, syempre lalong ma-inspire mag-royal. Kaya nga ang leadership po is taking focus off of yourself. Ibig sabihin, mas iisipin mo talaga muna kumita yung tao mo. Kasi pag kumita ang tao mo, hindi na titigil yan. Pag hindi na tumigil yan, ang income mo hindi na rin titigil. You know, that's what you call activity. Nakuha niyo? You were able to produce people na kumikita din at yumayaman na katulad mo. Nakuha niyo po? Like ako, last year po, I had this surgery.
May kwento ko lang sa inyo. Meron akong pinagdaan last year, I had a spine surgery. Nagkaroon ako ng sa spinal cord ko. Last year, July, I stopped working talaga. So, half of the year po na 2012, talagang totally, I was forced to rest. So, now nagpahinga, nagtrabaho, etc. July operation ko, July, August, September, October. I was so thankful and I praise God. Buti nasa Royal ako. Kasi kung nasa ibang trabaho ako, o kahit ano negosyo siguro, baka wala na akong binalikan. Pero it happened, doon tayo na very stable na network, maraming tao kumikita. Kasi ang naging priority ko, nung nag-build ako, nung nagtatanim ako, kailangan lahat ng tao ko kumita. Nakuha nyo? Yes. Alam nyo, no, that was last year, 2012, pero good news, July, August, September, October, November, December, hindi po ako nagtrabaho. Pero by February, I was awarded as the overall top 2 of Royal. Which means, my income, ayaw po sa gusto, tumrabaho o hindi ba ng 1 million pesos sa isang buwan? Bakit? Kasi may tao na sa grupo. Nakukuha niyo ba? Because I was able to leverage myself. May trabaho o wala. Nakukuha niyo po ba? Yes. Nakukuha niyo? Yes. So anong gagawin niyo ngayon? Siyempre, kung ano yung future, kung ano yung present namin, hindi magiging future niyo. Basta siyempre, yung ginagawa namin, gagawin niyo rin. Salamat daw sa palakpak. Alright, now, kaya, ano ba yung gagawin namin para mangyari sa amin yan? Okay, punta na tayo dito. Ano kailangan namin gawin? Alright, para maging katulad mo kami. Para maging ganyan din kami ka-successful. Alright, number 1, hindi naman na kailangan po ang galing. Actually, yung galing para sa akin o yung skills, that is only 10% na magdedetermine ang success mo. Because for me, 90% that will determine your success will really rely on your attitude. Kaya nyo? Hindi naman siya pagalingan. Bakit? Kasi, alam niyo kung pagalingan ko, may mga napamember ako dati na sales manager, sales director nga namin, pamember ko. Pero meron po doon mga magagaling na talaga sa sales. Alam mo ba, wala man nangyari, nag-stop din. Dahil sumobra po ng galing. Sa sobrang galing, hindi na maturuan. Mas natalo pa sila na isang domestic helper sa Hong Kong na wala pong alam sa sales. Pero how come ito naging successful ng milyonaryo? Alam niyo kung bakit? Kasi yung galing po napapag-aralan. Basta ang tao willing matuto. Kaya kahit sabihin mo sa akin, hindi ko ito alam, hindi ko ito linya, sino ba dito ang pinanganak magaling ng mag-recruit? Di ba meron bang pagkapanganak, ay grabe, ito, galing. Fetus pa lang, baby pa lang, nagre-recruit na. Ay grabe, paglaki nito, networker to. Ay ganun ba? Wala. Ang doktor, kaya naging doktor, pinag-aralan niya maging doktor. Ang nurse, kaya naging nurse, pinag-aralan niya maging nurse. Ang architect, kaya naging architect, kasi pinag-aralan niya maging architect. Walang pinanganak na doktor agad. Walang pinanganak na nurse agad. Walang pinanganak na engineer agad. Kaya nila naging linya yan kasi nilinya nila. Did you get my point? Yes. Which means, if you want to be a successful royalista din, pag-aralan mo lang. Hindi kailangan linya. Ako niyo po? Yes. Kasi kapag pinag-aralan mo, pwede mong malinya yan. Salamat sa nakabibigay pa. Attitude is very important. Kailangan po ng tamang attitude. Ayan, sumaybo yung... Ayan, pupo muna ako. Kasi hindi ako pwede ng prolonged standing. Okay, so ibig sabihin mga kaibigan, attitude is very important. Why? Kasi dito po, ituturo sa inyo naman lahat. You have to be humble enough to learn and listen. Pretend you're studying a new course. Para siyang isang bagong kurso na pinag-aaralan mo, minamaster mo. Sabi ko nga, dapat ang treatment mo sa business na to, para ka nagmamasteral. Para kang pumasok sa isang school, di ba? Para ka nag-enroll sa masteral. Parang ganun dapat yung mindset mo. Pretend you're studying a new course, bagong kurso na pinag-aaralan mo. Meron ka bang nakitang tao po na yumaman, negosyanteng yumaman, na hindi niya master yung negosyo niya? Di ba wala? Ibig sabihin, kailangan master mo yun. Kaya importante po dito, you should have the good learning, listening attitude. Dapat willing ka matuto. Because if you think you know everything, that will be the time of your downfall.
Pag sa tingin mo, alam mo na lahat, you will stop learning. Ayaw mo nang umattend, ayaw mo nang matuto. Meron ba ditong pumasok po na magaling na agad? Wala. Ako sa sales na ako. Matagal na po ako sa sales. Pero napasok ako rito sa negosyo to. Bagong kultura to, bagong kumpanya, bagong field na pinapasok ko. I have to step down, be humble enough, and learn the business. So kayo, kung successful na kayo sa mga career ninyo sa labas, remember, parang dalawang mountains yan eh. Ito yung career mo, ito yung profession mo. If you think na dyan ka na sa peak ng profession mo, remember, para makapunta ka dun sa isang profession mo dito, di ba? Para makarating ka dun sa top, kailangan mo nang bumaba at umakyat ulit. Ibig sabihin, you have to humble down and listen. Yun ang dahilan bakit kayo pinapa-attend ng paulit-ulit. In fact, bakit ka ba minsan parang feeling mo nahihiya ka mag-invite? Hindi dahil sa mahiyain ka. Kasi bakit sa ibang bagay kaya mo na maggawin? Kaya ka nahihiya kasi alam mo wala ka pang alam. Tama mali? Eh di ba pag natawag ka sa mga prospect mo, naku, pag-dial mo, nag-ring, ako sana huwag sumagot. Diba? Tapos pag sumagot, ang mababang phone. Diba? Kasi, hindi na sa hihiya ka, kasi hindi mo alam ang sasabihin mo. So it means knowledge is power. You get that confidence kung alam mo yung sinasabi mo. Tama? So bakit ba minsan takot na takot ka pag wala si upline? Pag takot na takot ka pag wala nagpe-present ng business sa'yo? Kasi pagkatanungin ka, hindi mo masagot eh. Baka ma-point lang ka tapos bigla ka na lang matulala. Tama mali? Now, you want to have that confidence? Learn the business. Para sa kahit saan ka dalhin. Sino tao hirap sa'yo, palakas ang loob mo magsalita kasi alam mo yung ginagawa mo. Tama mali? So that is the reason bakit importante po na you find time learning the business. Umattend kayo ng product demo, paulit-ulit yung attenda ng RDP, ang RDO. Kasi the first time you attended, I don't think naintindihan mo na lahat. Hindi ba first time na-excite ka lang? Tama mali? Ay grabe, yaman ako. Try to attend the second time, that's the time you will understand. Makinig ka ulit, that's the time you learn more. Makinig ka ulit, abay memorize mo na. Alam mo na nga yung susunod na jokes ng speaker. Pero you don't stop from there. Kasi the fifth time, that's the time you internalize. Memorization is different from internalization. Pag internalize kasi, you are now speaking from the heart. Nagsisimula ka na kasi, mula from the heart na. Nakukuha niyo ba? Yes. Di ba parang kanta na ka-experience na ba kayo? Minarinig kayong kanta. Yung kanta, first time mo narinig, hindi mo naintindihan. Pero araw-araw naririnig mo sa radyo, kahit walang lyrics na memorize mo, nasasabayan mo. That is repetition is the mother of learning. Kaya importante paulit-ulit mong napapakinggan hanggang sa maintindihan mo at ma-absorb mo. Nakuha niyo ba? Yes. Example, tatanungin niyo ako, so paano ba ako mapapabilis? Alam mo, suggestion ko sa inyo, learn to do the RBP. Yung RBP po, yung presentation, kahit na one-on-one lang, hindi naman kailangan sumabang agad kayo ng crowd. Pag-aralan nyo lang yung RBP, kahit na on your own language, di ba? Kung paano mo siya naintindihan, ganun mo lang din siya ipapaliwanag. Sabi mo, Ralph, ang hirap naman eh. Ano ka ba? Bakit magiging mahirap yan? Imagine mo, nung nag-aral ka from grade 1 to grade 6, you spent 6 years. First year high school to fourth year high school, you spent 4 years. First year college to fourth year college, you spent another 4 years. So practically, you spent 14 years. 14 na taon kang nag-aral. Pagka-graduate mo, yumaman ka ba? Hindi pa, di ba? Kasi doon pa lang magsisimula. Tama mali? Ang sinasabi ko mga kaibigan, simple lang. Hindi ka naman siguro aabutin po ng 14 na taon para maintindihan mo yung RBB na yan. Iba kasi yung hindi mo maintindihan, iba yung ayaw mo lang intindihin. Tama mali? Minsan ayaw mo lang intindihin kasi alam mo, mayroong taga-present palagi sa'yo. Agree? Eh, paano ko nagkasakit si upline? Wala. Eh, sino mag-present para sa'yo? Hindi na ako mag-i-invite. Ibig sabihin, your business does not depend on you. Your business depends on someone else. Which means you are not in control of your business. Hindi mo kontrolado ang negosyo mo. Tama din. So for you to become successful in anything you do, you have to be in control of it. How can you be in
in control of it, kailangan na iintindihan mo yung ginagawa mo. So that is the reason why you have to come back several times and attend different trainings, yung mga special trainings, yung every Monday natin, yung best. Lahat dapat talaga i-absorb mo lahat yun. Nakuha, di ba? Yes. Para ka sumugod sa gera, wala kang armas. Nakuha, di ba? Yes. So you get that confidence, yung takot, yung duda, yung confidence mo lalabas once na may alam ka na sa negosyo ginagawa mo na. It's very simple. Mga kaibigan, ito gusto ko lang sabihin sa inyo. Don't make it complicated. Huwag niyo pong gawing komplikado ang Royal. Kasi napakasimple lang po. Minsan kasi alam natin, pag malaki pera, komplikado ang trabaho. Kaya tuloy minsan, masyado mo kino-complicate. But on the other, in fact, napakasimple lang. As I always say, this is the simplest business in the world, but there's the right system to be followed. May sistema. Are you still there? Yes. Okay, but sinabi ko na it's simple and do not make it complicated. Example, meron akong downline dati. Alam mo ba, sa totoo lang, wala siyang ginawa for the longest time kung hindi complete yung kinikita ng kumpanya. Ano kumikita to? Yung for explain. Okay, explain ko. Alam mo, hindi na papalit hindi kumita ang kumpanya. Sa produkto pala, sa sabon pa lang, nakubuhay na ang kumpanya. Explain naman ako. As in, isang buwan na kinocompete. Paano to na life up to infinity 2-4? Sabi ko, wag mo lang masyadong kinocompete yung kita ng kumpanya kasi wala ka namang share dyan. Ang compete mo na lang yung kikitain mo. Kasi, kaya ka na dyan para kumita, di ba? Tama eh. Kung matalino, naisip mo yan, naisip na rin ang kumpanya yan. Tama eh. Di ba maraming tao minsan sa sobrang galing, they tend to make things complicated. Parang ganito lang po. Kapag kayo ba pinagbukas kayo ng ilaw, let's say for example, gusto mo sindihan tong ilaw na to. Pag ba kayo nag-switch on ng light, ina-analyze niyo pa ba kung paano umakyat ang kuryente sa ilaw? Ganun ba? Tapos pag ito binuksan mo to, bakit kaya yung kuryente umakyat at biglang nagbukas ang ilaw na to? Do you analyze? No. Because hindi mo na trabaho yun. Trabaho ng mga electrical engineering yan. Trabaho na nila yan eh. Basta alam mo lang, gawa na yung sistema. Ang gagawin mo lang, kung gusto mo buksan ng ilaw, i-switch on mo ang light, magbubukas yan. Agree? Yes. So, simple lang. Ang punto ko mga kaibigan, ang sistema ng Royal, gawa na po for the past 7 years. Ano pa kailangan mo i-analyze? Ang gagawin mo, kukupitin mo na lang. Tama eh. Hindi ka nagagawa ng system kasi nga may sistema na. Kukupya ka na lang. Ano ba ang madali? Kumopya, mag-aral. Kumopya, mag-aral. Diba? Kumopya, kasi kukopya ka lang eh. Tama eh. Kung nag-aaral ka, pag ikaw kumopya, nagagalit ang teacher mo, professor mo, diba, isususpend ka. Good news po, sa Royal Business Club University, pag kayo kumopya, sumakulang kayo. Kumopya. Okay na kumukopya. Hindi ka naman magtatawanan. Katulad ko, di ba, dami ko mga kinuwento sa inyo, mga parable, tungkol sa agila, tungkol sa manok, sa aso. May pulgas pa po ako, may puto pa nga ako, may kabayo pa. Hindi ko naman ginawa yan, kinopya ko lang yan. Kasi ginamit ko lang yung skills ko nung nag-aaral ako, magaling kasi akong kumopya dati. Kapag narinig ako maganda sinabi ng speaker, ay, gagayahin mo to, kopyahin ko na yan. Ay, okay yun ah, kopya ko na yan. Kopya-kopya lang. Nakaya? Pero syempre, hindi naman lahat ko kopya. Baka naman pag-uwi mo, pati po yung kwento ng buhay ko, ikwento mo rin. May kausap ka, alam mo, dati ako sa real estate. Huwag naman lahat, para naman pati pangalan kinopya. Kukopyahin mo na, di ba, kanina, the whole time that you were listening, I'm sure somehow may natututunan naman kayo. That you can apply it sa mga taong kakausapin niyo. You know, this is not for me a recruiting business, but this is more of a teaching business. You teach people how to teach other people to teach other people. Yung lahat na tinuturo ko ngayon sa inyo, kinopya ko lang po at natutunan ko lang din sa mga nauna sa akin. Kaya nga itinuturo ko sa inyo eh. Kaya ang gagawin nyo lang din, intindihin at ituro at kopyahin lang at ituro sa mga tao ninyo. Naintindihan niyo ba? So, in short, that's simple. Kumakya ka lang lahat. Okay. Marunong na ako mag-RDP. Marunong ako mag-product demo. Marunong ako mag-RDO. And yet, why do you still have to listen? Kasi you have to listen to different speakers. Kasi different speakers have different approach. May mga
different style. So ngayon kumukuha ka na ngayon ng mga style. Nakuha niyo? Kung paano tumalsik ang laway, kumugpas ang kamay, kumugpas ang paa natin, kinukuha mo na eh. Pati pagtaas ng poses, pagbaba ng poses, ino-observe mo na yan kasi kukopyahin mo. Kopya lang. Kakakopya, good news, pati resulta namin kukopyahin mo rin. Yeah. Ang dali lang, di ba? O, may kausap mo, paano ba ginagawa niya? Paano ba siya nag-close? Paano siya nag-open? Pag first time, paano niya kinakausap to? Watch and observe. Listen and observe. Have the right attitude. Hindi pwede, alam ko na yan, okay na yan, carry ko na yan. Hindi pa alam. Kasi kung alam mo na dapat, matagal ka na mayaman. Tama? So kailangan, just humble down and listen. Makinig kayo sa iba-ibang speakers po. Kasi iba-ibang speakers, one way or the other, meron kayong mapupulot dyan. Now, you focus on the good points. You focus on the good qualities. Nakanya? Yes. So have the right attitude. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Nandiyan pa po ba kayo? Yes. Kailangan bawal yung masyadong maraming alam. Okay? Yung mga acne or alam ko na yan. Okay? Now, next is, ano pa? You have belief system. Okay, attitude, then next is belief system. Ano po yung belief? Yung belief, mga kaibigan, yun yung paniniwala. Na ang paniniwala, it has to be 100%. Because what you believe is yours. Kung anong pinapaniwalaan mo, nasa iyo yan. Kung naniniwala kang yayaman sa negosyo to, congratulations, yayaman ka talaga. Yes! Kung pinapaniwalaan mo, parang hindi mo kaya, congratulations, hindi mo talaga kaya. Kasi yun ang pinaniwalaan mo eh. Tama mali? Okay, number 1, saan ka ba dapat maniwala? Okay, this letter A, this letter B. Saan ka ba dapat maniwala? Number 1, you have to believe in the company. Dapat maniwala po kayo sa kumpanya ng Royal. Alam niyo kung bakit ko ito sinasabi? Kasi kung wala kang paniniwala sa Royal, sa dami po nagsusulputan at nagbubukas ng mga bagong networking companies. Kung hindi malalim ang commitment o paniniwala po ninyo, I won't be surprised, lahat po nung mag-offer sa inyo, tinatanggap ninyo. Nakuha nyo? Di ba sabi, ito maganda dito, okay to, the best to, power to, grabe, yayaman ka dito. Tama mali? So kung ikaw, mababaw lang ang tingin mo sa Royal, baka lahat sinubukan mo. Yung mga walang focus, yung lipat ng lipat, walang pinagkaiba yan sa nag-college, nag-nurse muna, after some time, nag-engineer, after 2 years, nag-architect, after 3 years, nag-education, 40 anyos na wala pang natapos. Bakit? Kasi nga, lipat ng lipat. Tama mali? Walang focus. Nakukuha nyo? No, mga kaibigan, tandaan ninyo. Yung Royal Business Club po, hindi na ito baguhang kumpanya na nasusubok pa lang, na testing pa lang. Pinagmamalaki ko po ng 7 taon na po ang Royal. Sa 7 years po ng Royal, by the way, we're going to celebrate our 7th year anniversary po sa Mall of Asia Arena. Palakpakan natin na. This is once a year po na super grabing event ng Royal. So everybody has to be there. Kasi mga kaibigan, para siyang equivalent ng 100 times RDO, 100 times RBQ, 100 times product demo. Ganong kalupit, may mga launch ng products, etc. 7th year anniversary ng Royal, debt-free, no loss of company. Wala pong demanda po ito, walang ano. Ibig sabihin sa 7 taon, napakaganda po ng record. Sa katunayan po, mga kaibigan, meron tayong building na bubuksan, di ba? Everybody knows that. Yung building na yan, it is not just an ordinary building for me. That also building symbolizes the stability of the company. Alam mo, sabi ko nga, pag nabukas mo yung building natin, which is about almost 8,000 square meters, would you believe, nararamdaman ko magkakaroon pa ng vacuum sa buong networking industry. Lahat na yan, mararamdaman nila yung pagpasok sa Royal. Alam mo kung bakit? Kasi hindi biro yan eh. Ibig sabihin, the fact na sumugat ang company ng building na yan, the company is really here to stay. Ikaw nga 12,888 lang ang nilabas mo, ayaw mong matalo. Eh yung kumpanya, bilyon na lalong hindi yan papayag. Yes. Tama mali? Ikaw nga hindi ka na makatulog sa 7 times na nilabas mo, 90,000 lang yan ha? Eh ano sa tingin mo si chairman at si press? Eh lalong hindi papayag yan, hindi pagandahin palalo ang Royal. Kaya huwag kayo mag-alala. Kumbaga, I believe that Royal is really, it's not because I'm just here.
but because I believe that this is really the best company. So if you think that Royal is the best company, why would you settle for second best? Yes. Tama? Imagine mo, ito lang ata ang company na nakita ko. I've been to an American company. I've been to an American company. I've been to a multinational company. But I've never seen a company such generous as Royal Business Club. This is coming from a person who's here in this business for more than 6 years. Hindi po ako binayaran ng kumpanya para magsalita dito at sabihin dito sa inyo. Libre ko po itong ginagawa. Tanggapin nyo to o hindi, it doesn't matter. But this is really what I feel sa negosyo. Imagine niyo mga kaibigan, ilang bansa na napuntahan namin libre dahil sa Royal. 3 times na po ako nakapunta ng Europe, all expense paid ng kumpanya. Hotel, ganda na hotel, 5-star hotel, breakfast, lunch, dinner, buffet, libre. Ang gagawin mo lang, kumain, isuka mo uli, kumain ka uli, isuka mo uli. Wala kang ginawa kundi kumain, mag-isip mo kakain. Pasya ng konti, kain na naman. Pasya na naman ng konti, kain na naman. Promise, ganun talaga kalupit. Yes. Yung nakikita nyo sa video na yan, ay nako grabe, mag-bismo kayo ang kasama dyan. Nasa Pilipinas ka pa lang, hindi ka pa nga nakakapunta sa ibang bansa, baliw ka na. Alam mo kung bakit? Nasa Pinas ka pala, bibigyan na kayo ng kanyang t-shirts, meron tayo official shirt, official jacket, naka-coaster kayo papunta dun sa airport. Pagpunta mo sa airport, may sarili tayong pila sa immigration. Pagdating mo dun, sasakay ka sa Emirates kasi airline natin. Tapos pagpunta mo dun, alam mo yun, ang dami yung 40 delegates. At ang malupit, meron pang kasamang official na videographer at photographer ang Royal na hinire. Para lang i-cover ang event. Can you imagine? Kung hindi ba naman ang Royal po is always going beyond excellence, pwede naman tayo mag-video-video na lang, kanya-kanyang video. May mga video namang camera natin, di ba? Tapos magsalita-salita na lang. Pero ang Royal, hindi niya ginawa yan. Ang ginawa ng Royal, nag-hire, nagbayad ng talagang videographer, isinama, binayaran ng professional fee, binayaran ng hotel, binayaran pati pamasahe ng videographer at photographer para lang i-cover at gawing maganda po yung ating event. At pag-uwi mo kasi, meron parang welcoming party, ilo-launch yung AVP na yan. Eh, sarap na feeling. Parang ka nag-shooting sa ibang bansa. Parang kami director, akala nga ng mga tao doon, promise, akala celebrities kami. Kasi may mga shooting talaga, may mga acting. Katulad ako ng first Europe, ako ang nag-report sa Vatican Church. May mga reporting, yung mga ganun-ganun. I think not that alone, kasi for me, ako kasi, I love to travel. Sabi ko, I'll be spending time and money just to travel the world. Gusto ko makita ang mundo eh, that's my passion, yun po ang pangarap ko talaga. Hindi ba? Kaya alam mo ba, nung nakita ko yung Royal at nalaman ko mga travel ng company, sabi ko sa sarili ko, world, prepare, I am coming. Travel to Europe 4 times, last time po, para lang, so it's all my own na yun. 3 times po, bayad ng kumpanya yan. We went to Amsterdam, Germany, Switzerland, Italy, lahat, saan pa ba? Monaco, we went to Monte Carlo, yung mga napapanood mo na sa HBO, sa Venice, di ba? Kung saan napanood ko yung movie na Angelina Jolie. Ay, grabe. Sabi ko, kung saan siya nagkape, doon ako nagkape. Di ba? So, sarap ng feeling. At ang malupit nun, mga kaibigan, lahat na yun, bayad. Bayad ng Royal. Tapos, di ba, napanood niyo yung yung vampire? Sa Rio de Janeiro, sa Brazil. We went to Brazil. Nag-Copacabana kami. Pumunta kami Copacabana, Iguazu Falls, one of the seven natural wonders of the world. Pinuntahan namin. As a turista, pag ikaw pumunta ka ng ibang bansa, turista ka, iba ang tingin ng mga OFW doon. Dati kasi pangarap ko mag-abroad, kami ng kapatid ko. Akala ko, yun yung paraan para yumaman. Nung nakapunta na ako, nakilala ko itong mga kababayan natin, ako, Diyos ko, napakahirap pala mag-abroad. Ang abroad pala, masarap lang pinupuntahan pag nagro-royal at nagbabakasyon ka. Pero yung nagsasabaw ka doon, ako, ang hirap-hirap talaga. Imagine mo, may nakausap ako doon sa Europe po. May mga kaibigan tayo doon, mga domestic helpers, pero malalaking swala tao, 1,500 euros, 1,4 euros. Akala ko okay na yan, di ba? Kasi sisip mo, 1,4 euros times 52. Ang laki times 53. Pero alam mo, wala rin natitira. Alam mo kung bakit? Kasi you earn euros, you also spend euros. Tapos syempre, lahat ng kamag-anak mo sa Pilipinas, alam, kumikita ka.
So, syempre, lahat yan, kailangan nagbibigay ka. Tama, mali? Kaya ngayon pala complain nila, sabi niya, gusto ko umuwi, ayoko umuwi kasi malalaman ng pamilya ko, uuwi ako. Sabi ko, ba't ayaw mo ipaalam na uuwi ka? Sabi niya, hindi, ayaw nilang malaman. Sabi ko, kasi ikaw, pag pinapakala nila, maganda buhay mo dito. Kasi pala papadala ka ng pictures, yung naka-boots ka, naka-coat ka. So, akala na, big time na. Tama? Hindi nila alam, isang beses tayo sa isang buwan nangyari. Nagpa-picture ka lang. Sana nagpadala ka rin ng picture na nagugug ka ng inidoro, naglansya ka, para makita nila ito talaga ang buhay mo dito. Tama, mali? So, alam mo, iba pa rin yung buhay sa Pilipinas. There's no place like Philippines. Masarap puntahan yan. Ang maganda mga kaibigan, we can do both. Diba? Yung iba pag nasa ibang bansa, diba malang sabi ko sa video, pag nasa ibang bansa ka, yung nasa ibang bansa, pag uwi ng Pilipinas, nagbabakasyon dito. Naubos ang pera. Pag ubos ng pera, balik na naman ng ibang bansa, doon na naman kakayod. Yung balik Pilipinas, bakasyon na nila. Sa Royal po, baliktad tayo. Sa Pilipinas tayo hahataw at magpapakapagod. Para pag nahirapan tayo at mapagod, magpapakasyon tayo sa ibang bansa. Diba yun? Kaya parang feeling ko, na-stress akong araw na ngayon, makapunta nga muna ng France. Diba? Like next month, punta kami ng Greece. Kasi parang napagod ako ngayon. Next month, we'll be going to Europe. Magpabakasyon lang. 2 weeks lang, diba? So, yun, ganun naman yun ang masarap, diba? So, mga kaibigan, yung company natin ipapa-experience sa inyo yan. So, aside from that, may profit sharing pa ang kumpanya. Ano yung profit sharing natin? Yung profit sharing po, napaka-generous ng company. Imbis na ibulsa na niya yung profit niya for the year, kumuha siya ng percentage doon at i-divide niya sa qualified distributors. Like last February po, nakakuha ko ng profit share. Maliit lang naman, parang 13th month bonus. Nakakuha po ako ng 301,000 pesos. Maliit yun, kasi yung top 100 Mr. Jerome Cruz, nakakuha po siya ng 1 million pesos. So yung sa akin, maliit lang. Tinanggap ko na rin kasi sayang naman. Ayan, so may profit sharing, may travel incentive. Ay, naku, dami-dami pa. So, pag nagbukas pa ang building natin, mga kaibigan, naku, huwag kayong papayag dahil ang ganda po ng building natin. Nakuha niyo? Sa Believe in the Company. At may mga trainers tayo, may mga libreng seminars, trainings tayo. Kompleto po tayo ng training. Guys, are you still there? Yes. Number 2, believe in the products. Dapat maniwala kayo sa produkto. Para mapakita nyo naniniwala kayo sa products, you have to use the products. Di ba sabi nga, bago ka maging pusher, dapat user ka muna. It has to be your own personal story kasi. Hindi pwede puro kwento lang ng ibang tao. Alam mo, maganda daw itong sabon. Sabi nino, sabi ng speaker. Ito daw lotion, maganda to. Sabi nino, nung upline ko. Alam mo, yung mga taong kausap mo, ang gusto nilang marinig na kwento, yung sarili mong kwento. Kasi ikaw yung kilala nila. So, hindi kwento ng ibang tao. Kaya kailangan yung kinukwento mo, yung sarili mong experience. Personal testimony. Do you understand? Yes. Guys, you have to believe in the products. Kasi po, una-una, hindi po tatagal na mahigit 6 na taon ng Royal kung palpak ang produkto. Hindi po tayo makakapag-branch out sa Dubai, sa Taiwan, ngayon po ay sa Singapore, kung hindi po maganda ang produkto natin. By the way, alam niyo ba that this coming June 15 ang ating soft opening po ng Singapore branch? Palakpakan po natin yan. So, we have an existing beautiful and very big branch in Dubai. Taiwan po, napuntahan ko na. Ang Singapore po, branch din, company-owned branch pa din. So, hindi po napipigilan ng company sa pag-expand international. Kaya yung nakikita niyo sa Pilipinas, di ba nandito kayo sa Manila? Baliw na kayo dito. Hello! This is just a very small portion of the whole Royal. Yung buong Pilipinas po is just a portion of Royal. Kasi po ang market ng Royal napakalaki. Nakakuha niyo? Yes. Okay, so hindi tayo makakapunta sa kung saan lugar kung hindi maganda ang product. Again, as I always mention, more than 50% ng benta namin, repeat order. Hindi po magkakaroon ng repeat order if the consumers are not satisfied. Yes. Nakakuha niyo? So palapakan po natin. Ang products po natin, mag-launch pa ng mga bagong product ang Royal. So, hindi tumitigil ang Royal mag-expand ng product lines. I think this coming June 23, may mga bagong products din po na i-launch. Okay? Palakpakan natin. Number 3, hindi mo dapat maniwala. You have to believe in your upline. Ano po yung upline? Sino ito mga to? Ito po yung mga taong nauna sa inyo. Okay? For example, mga kaibigan,
If this is you, you have your sponsor upline. Ito yung tao nag-invite sa'yo. May mga tao sa taas nga, and these are your uplines. Remember, hindi ka mapupunta sa Royal kung hindi sa mga tao na yan. Ako nyo? So, importante yung sense of gratitude kahit pa paano. Dumating man yung time na mas malaki na yung kinikita mo sa upline, kasi po sa atin po, hindi porke na una, yun ang kumikita ng malaki. There's a possibility na malagpasan niyo po yung income ng upline nyo. Pero dumating man sana yung panahon na lumagpas ng kita mo sa upline mo, sana huwag mong makalimutan that once upon a time, nung nagsisimula ka pa lang at wala kang alam sa Royal, may taong nagtsagang tumulong sa'yo at yun yung upline mo. Palakpakan ko lang. Ano lang, para sa akin, you respect your upline, you love your upline, you trust your upline. Love your upline, but do not be in love with your upline. Ang magpupuso-puso ka na dyan. Okay. Now, love your upline, respect your upline, you trust your upline. Sa relasyon kasi importante ang tiwala. Paano ka niya ililid, igagay kung wala kang tiwala dyan? Tama, mali? Ang tawag doon, blind obedience. May mga sinasabi siya sa'yo na hindi mo maintindihan, pero kailangan mong intindihin at sumunod na lang kasi nagtitiwala ka sa kanya. Nakuha niyo? In short, submit yourself to your upline. Total submission. Guys, do you understand? Yes. Diba? Bakit? Kasi syempre, nauna siya sa'yo. At kahit papano, meron siyang mas alam sa'yo. Ang gagawin mo lang, ay sumunod ka lang at makinig sa kanya. Do you understand? Yes. Whatever you do to your uplines, your downlines will follow. Remember, this is a copy business. Monkey sees, monkey does. Kung ano nakikita ginagawa mo, ginagaya sa'yo. Kaya kung ikaw, hindi ka sumusunod sa upline, pasaway ka, good news, magkakaroon ka rin ng downline na katulad mo. Alam mo yung pasaway ko. Diba what goes around comes around? Tama? So always remember, ito ba ugali ko, ito ba ang gusto ko sa magiging downline ko? Baka hindi. Kasi palagi nakakontra, pasaway ka, ayaw mo makinig. Kasi pag may downline ka na ganun, di ba parang, ano ba ito, paano ko itong i-guide? Eh ayaw mo makinig. Nakuha niyo po? So trust your upline. Also, your uplines are not your slaves. Yung mga uplines nyo ay hindi nyo naman alipin yan. Now, he will do all the work for you. Sabi ni upline, tutulungan ka niya. Pero hindi niya sinabi, gagawin ang trabaho para sa'yo. That's two different, words. Those are two different words. Bakit? Iba yung tinutulungan ka, iba yung pinapagawa mo ng trabaho sa kanya. It's your business, and this is not somebody else's business. It's your business, it's not your upline's business. Pag ikaw nagkakotse ka, sino ang sasakay doon? Upline mo, ikaw. Ikaw. Pag ikaw nakabili ka ng bahay, sino ang titira doon? Ikaw. Pag ikaw kumuha ka ng cheque, sino mag-e-encash doon? Ikaw. In short, negosyo mo to. Ibig sabihin po, mga kaibigan, treat it as your own business. Hindi ba ang negosyo mo mula sa'yo pababa? Hindi mula sa'yo pataas. Tama? Ito monitor the income of your upline. Ay, upline, grabe, pasok ako ng 10, kumita ka mga 20 mil dyan. Upline, libre mo ako ha? Hindi ganon. Kasi naninegosyo ikaw din, may ganon ka din mag-invite ka, nasa group, part of the system yun. Pag ikaw ba bumili ka ba ng shampoo sa grocery, sasabihin mo ba sa tindera, oy, mana, magkano kinita mo sa shampoo na binili ko? Oy, libre mo ako ha? Nagnegosyo pa tayo. Mali. Nagnegosyo pa tayo, lahat ng kinikita, kinukuha mo din. You want to earn, your upline wants to earn also. Meron ka pangangailangan, may pangangailangan din si upline. Everybody wants to earn. Because if everybody earns, everybody's happy. Mali. So, ang kaibigan, treat your business as your own business. Negosyo mo ito. Kailangan mo itong pag-aralan. Hindi mo pwede sabihin mo sa upline mo, upline, RDT ka nga pala bukas sa alas 8 ng umaga. Tapos mamaya alas 11. Tapos bukas sa mga alas 3. Tapos pupunta ka ng Pasig. Tapos punta ka ng Olongapo. Hindi ka titigil lang hindi lumuluwa ang dila mo sa kaka-RDT. Tapos minsan lang tumagi si upline, tampo ka pa. Grabe kung si upline, pinabayaan ako, kumikita naman siya sa akin. You know, that's so bad. Mama, bakit unang-una tao din yan? Hindi naman yan parang robot, bigyan mo lang ng piso, abay magsasalita na naman, RBT na naman. Tama mali. Kailangan you have to learn it also on your own. Para ma-realize mo, abay, hindi pala simple magsalita ka ng 2 oras sa sunod-sunod. Hindi mo lang bisa na-realize kasi hindi mo pa ginagawa.
Pero pag sinimulan mo ng gawin, ay mahirap pala itong ginagawa ni Upline. Isipin mo, 3 beses ko siya sunod-sunod na pinag-RBP. Non-stop. Ikaw naman, habang nag-RBP si Upline, nandun ko sa labas, yosi-yosi ka. Tapos na ba yan? Tapos na ba yan? Remember, just the golden rule, don't do unto others what you don't like others do unto you. You to always be a self-reflection. Yung ayaw ko gawin sa akin, hindi ko gagawin sa iba. Yung ayaw ko gawin ng downline ko sa akin, hindi ko gagawin sa upline ko. Now, be happy if your upline is strong, you have a good leader. But be happy also if your upline is weak, because it's time for you to assume responsibility. Either way, you just have to be happy. Do not compare your upline to another upline. Kasi iba-iba yan. Malay mo, for all you know, kinakaibitan ka pala. Minsan hindi mo lang na-appreciate kung ano ang meron sa'yo. Tama? But learn to, appreciate things na meron ka. And learn to count your blessings. In that way, you will be happy forever. Kasi yung happiness para sa akin, that's a choice. You choose to be happy, you choose to be sad. If you choose to see things na ayaw mo makita, magpapalungkot sa'yo. But if you choose to see things na gusto mo makita, magpapaligaya sa'yo. So if you think yung upline mo, hindi kasing strong mo, hindi kasing power mo, huwag mo sabihin naman, upline ko, tanga-tanga. Bakit ka sumama sa kanya? Di ba? Anong sa upline ko, tamad-tamad. Okay lang yun. Ibig sabihin, it's time for you to assume responsibility. Maaga lalabas ang potential mo. Tama mali? At least lang, be grateful na lang na isama ka niya dito. Naniwala siya sa'yo. Agree? Yes. So love your upline kasi kung hindi naman sa taong yan, hindi ka mapupunta dito sa ngayon. Agree?